the crowd. Paano nga bang ang Panginoon ay na-attract niya itong mga tao dito sa mundong ito? Amen? Makikita natin sa Matthew 4:25, yung enormous crowds na nag-follow po kay Jesus. Amen? Tuwing siya po ay naglalakad o humahayo sa mundong ito. At sa Mark 12:37, yung large crowd din na nakikinig sa Kanya. Amen? So, dalawang bagay yung kailangan nating gawin. Last week, dapat naintindihan natin na hindi lang tayo nagpapalaw sa Kanya, dapat po nakikinig din tayo sa Kanya. Iba ang sumusunod sa nakikinig. Amen? Kasi pag nakikinig tayo, inuunawa natin yung napapakinggan natin sa Panginoon. So bilang isang mananampalataya, napakahalaga po na makita sa atin po ang tamang pagsunod at tama pong pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya ngayong oras po na to, pag-uusapan naman natin on how Jesus attracted the crowd by loving unbelievers. So, hindi natin pinag-uusapan dito yung bawat isa sa atin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga tao. Paano naman na-attract ni Jesus yung mga tao na hindi naniniwala sa Kanya? Amen? At dapat, yun ang nai-attract natin, yung mga tao na walang malalim na paniniwala sa Diyos. Don't you think na yun ang trabaho nating mga mananampalataya ngayon? So, bago po yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Heavenly Father, we glorify your name, Ama. Patuloy ka naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa araw na to na muli mo kaming sinasamahan. We acknowledge you, Father God, sa gawaing ito dahil ito ay gawain mo for you to glory, Panginoon, na matanggap mo ang lahat ng glorification, lahat ng mga papuri, lahat ng mga pasasalamat dahil karapat-dapat ka, Panginoon Lord, na luwalhatiin ang pangalan mo, O Diyos, ang tunay na tagapagligtas, Ama, at siyang nagkukup-kup sa bawat isa sa amin kung bakit namin nararanasan ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kagalingan, ang tunay na transformation, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pagbabago ng aming puso at diwa, Panginoon, dahil sa aming pagsunod sa iyo, Ama. Salamat po sa patuloy na pagyakap mo sa bawat isa sa amin kung bakit namin patuloy na nararanasan ang iyong presensya. Patuloy ka, Panginoon, manifest sa bawat isa. Patuloy ka, Lord, samahan mo kami, Panginoon, na mag-aral sa araw na to, Panginoon, Lord, na turuan mo ang bawat isa sa amin kung paano kami, Lord, magiging katulad mo. Na maging katulad mo na ikaw ang goal namin, Ama, na maging Christ-like ang bawat isa sa amin, yung nature mo, kung paano kang namuhay, kung paano ka nagsalita, kung paano ka nagpahayag, kung paano ang pag-ibig mo ay naranasan ng bawat isa, Panginoon, na yung presensya mo pa lang, tumutungtong ka pa lang sa isang lungsod, Panginoon, nararamdaman na nila yung pag-ibig mo at pagmamalasakit mo, Ama. Turuan mo kaming maging katulad mo. Hindi namin, Panginoon, goal ang maging katulad ng aming pastor, katulad ng aming mentor, katulad ng aming leader, katulad ng aming kapwa. Lord, ang goal namin is maging kawangis mo. Dahil yun mo kami nilikha, Panginoon. Minold mo kami ng kawangis mo at hindi kawangis ng mga gawa ng mundong ito o ng mga tao sa mundong ito, Ama. Kaya, Lord, patuloy kang mangusap, Panginoon. Magministeryo ka sa loob ng gawaing ito, Panginoon. Ikaw po ang makita, hindi ang aking kahinaan. Ikaw ang magliwanag, ikaw ang magsalita sa aking mga bibig. Langisan mo ang aking mga labi, Panginoon, Lord. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. Anumang bagay na nakikita mo na hindi mo kalooban, Lord God, inire-rebuke ko sa oras na to, Panginoon. Kapangyarihan mong magpatawad sa bawat isa sa amin. Kaya, Ama, linisin mo ang aming mga motibo, ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, at baguhin mo ito ayon sa iyong pag-iisip at ayon sa iyong kalooban. Yung divine will mo sa bawat isa sa amin ang maganap sa oras na to in the mighty name of Jesus.
Sa iyo ko itinataas ang lahat ng karangalan, lahat ng papuri, lahat ng katagumpayan, Ama, dahil apart from you, I am nothing. Apart from your wisdom, I am nothing. Apart from your thought, I am nothing. Apart from your knowledge and understanding, I am nothing. Kaya Lord, ang karangalan, Panginoon, ay inihahandog ko sa iyo. Salamat sa patuloy mong pagdadrive sa buhay ko na magkaroon ng purpose, Panginoon, ang buhay na ito para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. So, glory to God po, ano? Hallelujah. So, ang pamagat po ng ating, ang pag-aaralan po natin ngayon ay Jesus attracted the crowd by loving unbelievers. So, sabi dito, hallelujah, si Jesus daw po, minahal niya yung mga tao na nawawala. Yung mga tao, hallelujah, na nagmamahal, na nag-i-spending time sa kanilang mga buhay. Amen? Yung mga tao na lost. Alam niyo yun, yung wala, yung may sarili silang pananaw, may sarili silang ginagawa, at hindi yung gusto ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? So from the gospel, from yung good news na pinapahayag natin sa mga mananampalataya, naging obvious dito na si Jesus is na-enjoy niya. Amen? Yung hanapin yung mga taong naghahanap sa Kanya. Hallelujah. Yung tao na hindi po yung mga religion, hindi yung mga religious leader sa panahon at kapanahunan ng Panginoon, kundi hinanap niya yung mga tao na nagsisik. Amen? Yung nauuhaw sa Kanya. Hindi yung mga tao na feeling nila they are perfect because nakasuot sila ng puti. Dahil sila ay nagpapangaral ng salita ng Diyos. Kung mapapansin niyo po, ang Panginoon hindi siya lumapit sa mga taong yon. Hallelujah. Inalam niya yung mga, sabi nga Jesus Christ, grow in wisdom. Amen? Pumupunta siya sa tabernacle, pumupunta siya sa simbahan, sa church. Amen? Para tingnan niya kung paanong nagtutuklas siya, kung paanong nagtuturo yung mga pastor, 'di ba? Habang lumalaki siya, doon siya nagtatambay. Kaya nga 'di ba nung nawala siya, hindi na malayan ni Mary saan siya nagpunta, nandun siya sa tahanan ng kanyang ama. Amen? Tinitingnan niya kung paano yung mga pastor, 'di ba? Yung mga religious leader kung paano sila nagtuturo. Hallelujah. Pumupunta siya. He went their parties, 'di ba? Sa mga pagsasalo-salo, and he was called friend of sinner. Tinawag din siya na kaibigan ng mga makasalanan. Amen? So, magdako tayo sa Luke 7 verse 34 po. Sabi dito, sa Luke 7:34, hallelujah, basahin ko po. Amen. Luke 7:34, sabi niya dito, sa NIV version po, the Son of Man came, eating and drinking. And you say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collector and sinners. Sabi sa Tagalog, ang salita ng Diyos, nang ang anak ng tao ay dumating, siya ay kumain at uminom, at sinasabi ninyo, siya ay taong matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Amen? So, yun po yung pagkakakilala nila kay Jesus Christ nung panahon na yon. Bakit? Kasi nga, hindi nga naman siya mukhang banal tingnan. Amen? Kasi bakit? Nakikipagkaibigan siya sa mga tao, di ba, na hindi natin akalain na doon makikipagkaibigan yung banal na Diyos. How about you, kapatid? Ikaw din ba ganon? Ikaw ba yung klase ng Kristiyano na parang feeling mo holy ka na at hindi ka na pwedeng makisalo sa mga taong masasama? Sa mga taong feeling mo hindi mo kabilang? 'Di ba? Ikaw ba yung klase ng Kristiyano na parang ang tingin mo sa sarili mo is matuwid na, kaya hindi ka na pwedeng makisalo sa mga taong manginginom, sa mga taong tsismosa, sa mga taong sabihin na nating makasalanan sa mata ng Diyos. Amen? Kasi pag tayo ay born again na, galit na rin tayo sa kasalanan. But,
The things is, ang pagkakaiba natin sa mga tao is, hindi tayo galit sa tao. Galit tayo sa kasalanan na ginagawa nila kasi yun din ang mindset ng Lord. Hindi siya galit sa sinner. 'Di ba? Galit siya sa sin, not to the sinner. Amen? Kasi tayo din is makasalanan dati. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, 'di ba? Hindi tayo lumapit sa Panginoon dahil may taong nagsabi sa iyo na, ikaw, Andrea, makasalanan ka. Ikaw, Pabrin, sobra mong makasalanan. Taksil sa Diyos. Ikaw ba nakalapit ka sa Diyos dahil may taong nagsabi sa iyo ng ganon? O lumapit ka sa Diyos dahil naramdaman mo yung pag-ibig, yung kagandahang loob at biyaya ng Panginoon sa iyo? Amen? Because Jesus is love. Amen? At yun ang ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Di ba po? Kaya, how many people would call you like that? Na ikaw, pag nakikita ng Panginoon tayo, pag naintindihan natin ang biyaya ng Panginoon kung bakit tayo sumusunod sa Diyos, pag naintindihan natin kagandahan ng loob ng Panginoon, kung bakit nandito tayo na nagpapangaral, nagtitiis, nagtsatsaga, nagmamalasakit, nagmamahal sa mga tao na hindi ka mahal-mahal. Sa mga tao na parang hindi ka patapatawad yung kanilang ginawa. Na pinapatawad mo yung taong pumatay ng kapatid mo. Amen? Diba? Yan yung testimony na Ate Selena Pukosawa. Pinatay po yung kanilang kapatid. Amen? Yun yung kanyang pinapatotoo. Nawala yung kapatid nila, dinukot yung kapatid nila, karumal-dumal yung ginawa sa kapatid nila. Pero nung nakilala nila yung Panginoon, yun yung nag-lead sa kanila para magpatawad. Amen? Kasi nakukulong sila sa galit. Amen? At dahil sa Panginoon, natutunan nilang magpatawad. Amen? Tayo, ako, di ba? Tinuruan din ako ng Panginoon na magpatawad. Ikaw, paano ka rin tinuruan ng Panginoon magpatawad? Paano mo nakatagpo ang Panginoon? Nakatagpo mo ba ang Panginoon dahil may mga taong nagduro sa iyo ng kasalanan mo? O natagpuan mo ang Panginoon dahil naramdaman mo yung pagpapatawad na nagmumula sa ibang tao, pagmamalasakit na pinakita ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng ibang tao nung wala ka pa sa Panginoon? Amen? So, yun ang ginawa ng Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit na-attract ng Panginoon yung crowd. Dahil sa pagmamahal niya sa hindi nananampalataya. Ang sabi ng Diyos, pumunta ako dito hindi para sa matuwid. Pumunta ako dito para sa taong makasalanan. Kaya nga kung ang tingin nating mga mananampalataya sa sarili natin ay matuwid na tayo, 'di ba? Hindi tayo para sa Diyos. Kung ang tingin natin hindi na tayo pwedeng makasama sa mga tao dahil feeling natin ang linis-linis natin, ang banal-banal natin, ay magmamanifest sa akin yung kasalanan ng mga tao na hindi ako pwedeng makisama sa kanila. May something wrong sa atin. Amen? Sabi dito, people could feel that Jesus loved being with them. Even little children wanted to be around Him. Grabe, no? Yung presensya pa lang ng Panginoon, pag dumadating sa kanila, nagsasalita pa lang yung Panginoon sa mga tao, nararamdaman na nila yung pag-ibig ng Diyos. Naibig ng mga bata, gustong lumapit sa Kanya, gustong kumandong sa Kanya, andun yung kusang paglapit ng mga bata sa Kanya. 'Di ba po? Dahil naramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos. 'Di ba na kahit hindi nila kilala si Jesus, sila yung mga klase ng bata na gusto nilang kumandong sa kandungan ng Panginoon, kahit na sinasabi ng mga tao, kaibigan siya ng mga makasalanan. Pero yung mga bata, wala silang pakialam, basta nararamdaman lang nila inside their heart na itong tao na to, gusto kong kumandong sa kanya, gusto ko siyang yakapin, nasasabik akong makilala siya. Kaya nga sabi ng Lord, maging katulad tayo ng mga bata na kayang tumanggap, 'di ba? Hindi natin tinitingnan kung sino sila, hindi natin tinitingnan kung anong klaseng tao sila, hindi natin tinitingnan yung karamihan nila. Basta ang alam natin, tao sila na kailangan ding ng pagmamahal, tao sila na kailangan ng pagmamalasakit, tao sila na kailangan ng may umuunawa. Amen? At ganoon ang ginawa ng Panginoon. Inaccept niya yung mga taong hindi katanggap-tanggap sa mga mata natin. Amen? Dahil alam ng Panginoon na yun yung mga taong nangangailangan ng pag-ibig. Yun yung mga taong nangangailangan ng pangunawa. Yun yung mga taong nangangailangan ng pagmamahal at pagpapatawad. Hallelujah.
So yun yung ginawa ng Panginoon. Kung bakit niya na-attract yung mga unbelievers. Halimbawa ko na lang po sa Bible. May isang kwento sa Bible about Hezekiah. Amen? Si Hezekiah, isa siyang tax collector. Makasalanan sa mata ng mga ibang tao. Amen? Wala naman siyang ibang hangad nung panahon na yon, kundi makita lang niya ang Diyos. Kasi para siyang bata, nasabik lang siyang makita yung Panginoon. Pero dahil alam niya na makasalanan siya, wala siyang karapatang lumapit. Alam niyo yung iniisip mo na, no, I am undeserving na makilala yung Diyos na yon. Kasi, ang tingin ng mga tao sa kanya, makasalanan. Walang lumalapit sa kanya. Galit lahat ng tao sa kanya. Even yung mga pariseyo na tinatawag na pastor sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya si Hezekiah, imbes na Hezekiah, correct me if I'm wrong, nalilito po ako sa pangalan, Hezekiah or Hezekiah, yung tunay niyang pangalan. Umakyat siya sa puno. Ang Sakea, sa Tagalog po, Sakea, di ba? Ang desire lang ng puso niya is, makita yung Diyos na yon. Di ba? Meron inside sa puso niya na, gusto ko lang makita siya. Yun lang yung desire ng puso niya. Pero nung pumasok si Lord sa lungsod na yun, umakyat siya sa puno kahit matinik yung puno eh. Ina-elaborate ko lang po yung kwento. Umakyat siya sa puno kahit matinik yung puno. Puno ng epora, sabi. Thank you, Lord. Tapos, alam nyo ba, akalain mo ba na hindi niya ine-expect, unexpected talaga yung naganap sa kanyang buhay na sa lahat, dami ng crowd, sa dami ng tao na nandun sa loob ng lungsod na yon. Hindi niya akalain nagtatago siya sa puno kasi tinatanaw niya si Jesus. Gusto kong makita yung Diyos na yon. Gusto kong makita yung taong nagpapagaling ng sakit, gumagawa ng himala, nagpapatawad ng kasalanan. I believe yun yung puso ni Sakeo. Yun yung puso ni Sakeo. Pero alam nyo, sa hindi naasahang pagkakataon, si Jesus sa kanya lumapit. Sakeo! Nagulat si Sakeo. Kilala niya ako. Sandali. Kilala ako ng Diyos. He know me by name. Po. Sakeo! Baba ka dyan. Kakain ako sa tahanan mo. Ha? Sandali lang. Kilala niya yung pangalan ko kahit makasalanan ako. Kilala niya yung pangalan ko kahit nilalayuan ako ng mga tao. Kilala niya yung pangalan ko tapos gusto niya pang kumain sa bahay ko. Sandali. Baka nagkakamali ka. Kasi Diyos ka ng matuwid. Diyos ka ng malilinis na tao. Sandali lang, Lord. Sakeo! Baba ka! Bilis! Kakain ako sa tahanan mo. Baba siya. Tapos may mga chismosang mga pari. Mga chismosang mga matuwid ang tingin nila sa kanilang sarili. Mga malilinis na hindi nakikisama sa masasama. Chismosang mga tao sa paligid. Tingnan nyo, nakikisama siya sa mga masasama. Nakikisama siya sa mga tax collector. Pero binaliwala na Lord yung mga opinion ng tao, yung mga sinasabi ng tao. Kasi hindi siya people pleaser eh. Kasi alam niya yung kanyang purpose kung bakit siya tinawag ng kanyang ama para bumaba dito sa lupa at iligtas yung mga taong nawawala. Taong kailangan ng manggagamot. Taong kailangan ng may umunawa sa kanila. Taong na kailangan ng pagmamahal. Lakad siya kasama ni Sakeo, pasok sa bahay. Sigurado po ba kayo, Panginoon, na talagang papasok kayo sa bahay ko? Kasi sa isip niya, sa puso niya, makasalanan po ako, hindi kayo karapat-dapat na tumungtong sa tahanan na makasalanan.
Pero hindi eh. Sabi ni Lord, makikikain pa ako sa loob ng tahanan. Hindi pa po nagpipreach ang Diyos ha. Hindi siya nagsasalita o nagpapahayag ng mga parable. Hindi. Basta gusto lang makikain niya sa loob ng tahanan ni Sakeo. Pagpasok niya sa tahanan ni Sakeo, grabe. Yung pag-ibig na naramdaman ni Sakeo. Sandali lang. Sandali lang. Yung puso niya parang nadurog. Sandali, Lord. Hindi ka dapat lumalapit sa akin eh. Kasi makasalanan ako. Hindi mo dapat pinupuntahan yung tahanan na to o tinutungtungan yung tahanan na to kasi ang tingin ng mga tao, sabi makasalanan kami, Lord, magnanakaw kami. Pero bakit nandito ka? Bakit pumasok ka sa bahay ko? Kilala mo pa yung pangalan ko. Tinawag mo ako. Nakikain ka pa sa tahanan ko. Do you see the power of table? Even sa table na to, even yung kapangyarihan ng lamesa na makikain, makibahagi ang Panginoon sa pagkain nila. Na hindi naaapektuhan ng Panginoon kahit babahay ito ng tinatawag na makasalanan o magnanakaw ng lungsod. Doon lumuhod si Sakeo. Doon siya lumuhod sa Panginoon at sinabi niya sa Lord na, Panginoon, lahat ng ninakaw ko sa lungsod na to, sa lahat ng tao na to, I will give back 4 times. 4 times. Ibabalik ko sa kanila ng 4 na beses, Panginoon. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Ngayon din, ang deliverance and salvation nandito sa tahanan na to. Kasama ni Sakeo yung lumuhod yung kanyang buong pamilya. Kasi they don't expect na may Diyos na pumasok sa tahanan nila. Nakilala sila, nagmamalasakit sa kanila, at tunay na nagmamahal sa kanila. Hindi pa nagsasalita si God, that is the first time na nagsalita ang Diyos sa kanila. The love of God lead people to repentance. Ang pagmamahal ng Diyos ang nag-aakay sa tao sa pag-ibig at pagsisisi. Because God is love. Dahil naramdaman ni Sakeo nung araw na yon, I am matter. May halaga pala yung buhay ko. Hindi lang pala ako magnanakaw sa lungsod na to. Mahal pala ako ng Diyos. Hindi lang ako. Mahal pala ng Diyos yung pamilya ko. Kaya simula ng araw na yon, naligtas po ang pamilya ni Sakeo at naglingkod sila sa Diyos. Do you see? Naramdaman niyo po ba yung pagmamahal ng Panginoon na hindi siya bumaba sa lupa para sa mga perpektong mga pareseo, perpektong ang tingin nila, sa kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong maging parang nicho na maputi sa labas, pero patay, mabaho yung loob. Diba? Huwag kayong maging parang nicho na ang linis-linis ng damit mo, postura kang malinis, postura kang parang holy sa harap ng mga tao, pero wala kang pag-ibig. Amen? Kaya, that is the love of God. Paano niya naakay? Paano niya naakit? Na presensya pa lang niya na tumutungtong sa tahanan ng makasalanan, naglilid na sa tao. Kasi naramdaman nila yung simpatya, naramdaman nila that they are matter, na hindi binigay ng tao. Kasi ang mga tao mapanghusga, ang mga tao, maraming opinion. And even sa kasalukuyan ngayon, ganun din. Kaya ito tinuturo sa atin ng Panginoon kasi ito yung maglilid sa atin sa second point natin, loving unbelievers like Jesus did. Amen? Ito yung ginawa ng Panginoon. Sa kwentong ito makikita natin, usually kasi tayo, yung loving, yung feeling natin pag hindi na unbeliever, hindi na sila karapat-dapat. Pero bakit ba tayo paano ba tayo naging believer? Di ba tayo yung mga unbeliever before? Di ba dati tayong hindi naniniwala sa Diyos? Di ba dati tayong may sariling plano, may sariling lakad, may sariling opinion, may sariling buhay? That is us before. We have our own will, own way, di ba? Own saying, own opinion. Tayo yun.
Sabi niya dito, loving unbelievers the way Jesus did is the most overlooked key to growing a church. Means, ito daw yung nakakaligtaan ng mga tao na pag naging Kristiyano na, ino-overlook na natin. Nakakaligtaan natin na ang nangangailangan ng good news o gospel is those people na unbelievers at hindi naniniwala sa Diyos. Pero pag naging believers na daw tayo, ito yung nakakaligtaan natin. Naabutin, di ba, magkaroon ng passion. Kasi without passion sa mga lost soul, kapag wala tayong passion sa mga lost soul, nagiging unwilling tayo na mag-sacrifice ng tunay na kahalagahan ng good gospel. Amen? Kaya tayo nakatanggap ng good news. Kaya tayo nagkaroon ng salvation to save other people. Hindi sarilinin natin. So, ang commandment ng Panginoon sa atin is paulit-ulit na sinabi po sa Bible, 50 times na nag-appear po sa New Testament na sinabi doon, love people. Not by colors. Not by nationality. 'Di ba? Hindi sa kulay, black, white, 'di ba? Purple, red, kung anong kulay man ng tao na kilala ninyo, di ko alam kung ano para sa inyo. Amen? But God says, love people. Love me, the greatest commandment, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen? And the second commandment is love your neighbor. Ibig sabihin, love people. 55 times daw na sinabi sa New Testament to love people. Pero bakit? Parang yun yung nagiging nakakalimutan natin is to love other people. 1 John 4:8, sabi niya po sa 1 John 4:8. Hallelujah. Sabi niya, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 'Di ba po? So, sa English, sabi niya, whoever does not love does not know God. Because God is love. Diba? So sabi niya dito, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. It never say that because God is for love. Hindi. Hindi ganon. Mismo ang Diyos ang pag-ibig. Amen? Kasi pag ang pangunawa mo sa love is, ay God is for love, di ba po? Iba yun eh. Minsan nga umiibig ka na maling pag-ibig eh. Kasi may puso na umiibig ng mali. Kaya nga, minsan kung magkakaroon tayo ng wisdom na nagmumula sa Diyos, pag-ibig ang tumubos sa atin kung bakit tayo na-lead sa repentance. Pero hindi nyo ba napapansin? Ang demonyo, copycat. Diba? Ang evil ka, ganun din ang ginagamit niya. Pag-ibig din ang ginagamit niya para wasakin ang pamilya. Ilang pamilya ang nawasak dahil sa maling pag-ibig, dahil sa sinasabi ng puso. Ilang pamilya yung 100%, 'di ba, na hinahanap mo sa asawa mo, 20% nakita mo sa kinabit mo. Pero pinagpalit mo 80% sa 20%. Pero anong naging kapalit nun? Damay buong pamilya mo. 'Di ba? Damay pati anak mo, pati buong pamilya mo naging broken family. Because why? Sometimes naghahanap tayo ng 20% sa ibang tao, pero hindi natin alam yung masisira nating pamilya dahil sa mandarayang puso. Maling pag-ibig. Kasi kung pag-ibig ng Diyos yan, hindi malolokohin yung asawa mo. Kung totoong minamahal mo ang Panginoon, hindi malolokohin ang asawa mo. Kung unang minahal mo ang Diyos, kaya sabi ng Lord, hindi selfish ang Diyos eh. Tinuturo ng Panginoon na mahalin mo ako anak, una sa lahat, priority. Para maging tapat ka sa asawa mo, para maging tapat ka sa neighbor mo, para maging tapat ka ng pagmamahal sa ibang tao. Yung unang tunay na gusto ng Panginoon kung bakit tayo, sinasabi niya, love me first. Mahalin mo muna ako at tuturuan kitang magmahal ng tapat sa ibang tao. Kasi sa pagmamahal sa Diyos, matututunan natin ang loyalty at faithfulness. Matututunan natin yung totoong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya ito yung commandment na patuloy na
Inulit-ulit ng Panginoon, mahalin nyo ang kapwa nyo. And even your enemy, sinabi ng Diyos, mahalin nyo yung kaaway nyo. Who can love enemy? Sino magmamahal sa enemy? Diba? No one but Jesus. Because love itself is God. Diba? Kaya, sabi dito sa libro na to, yung ibang tao, when I ask the new convert, pag tinatanong daw ni Pastor Warren, Ricky Warren, yung mga convert na nabaptize, kung ano ang nakapag-attract sa kanila, kung bakit sila sumama sa church family, kung bakit sila naging mananampalataya. I never had anyone say, wala daw siyang narinig na sinabi na, it was because of reforming theology? You believe? Di ba? Hindi ako napunta sa church na to dahil sa mga tinuturo niyang mga makabagong theology. Yung mga pinag-aaralan na theology na pag-aaral. Hindi dahil doon, sabi niya. Sabi ng mga tao daw po. Or, it was your beautiful building? Hindi dahil maganda ang gusali ng church ninyo, kaya ako nandito. Hindi dahil sa mga pinag-aaralan nyo na theology ang nagdala sa akin dito. Dahil naramdaman ko yung incredible spirit of love toward me that draw me in. Diba? Dahil naramdaman daw niya yung espiritu ng pag-ibig sa church na to. Yung espiritu ng pagmamahal sa church na to ang nag-lead sa paa ko para pumunta sa gusali ninyo. Hindi dahil sa magandang gusali ninyo o malaking simbahan ninyo. Hindi dahil sa mga theology na pinag-aaralan ninyo. Kundi dahil sa pagmamahal na naramdaman ko na nakapaloob sa gusaling ito. Yung naramdaman ko yung pagmamalasakit ng tao, naramdaman ko yung pagmamahal at pag-unawa sa katulad ko. Sabi niya, instead, the most common response was, I felt an incredible spirit of love toward me that draw me in. The love, kapatid. Yung church ni Tatay Warren, ni Pastor Warren, ang naglilid sa mga tao sa kanila kung bakit sila nawi-win, yung soul na maraming na-win ni Pastor Ricky Warren, not because of their theology na pinag-aaralan, not because they're nice church, but because of the spirit of love na nagdraw, na nagpalapit sa kanila sa presensya ng Diyos. It is the people. It is the spirito ng pag-ibig ng Diyos. Dahil saan galing ang pag-ibig? Sa bunga ng banal na spirito. The love of God. Yung spirit ng love. Hindi basta pag-ibig mo lang dahil ang pag-ibig mo mandaraya. Pwede kang nagmamahal sa ibang tao pero conditional. Pero yung kung pag-ibig ng Diyos ang galing sa pag-ibig mo, kahit pa magkamali yung tao na yun, mahal mo pa rin sila. That is the love of God. Na even they make mistake, you still love them. Hindi conditional na pag-ibig, na pag may nagawang kasalanan sa'yo yung leader mo, may nagawang kasalanan sa'yo yung mga kapwa mo, hindi mo na sila mahal. Kasi conditional yung pag-ibig mo. Pero pag ang pag-ibig mo ay galing sa pagmamahal ng Diyos, kahit pa magkasala yung asawa mo sa'yo, there is love na magpapaulit-ulit na magpatawad. Because that is the love of God. The spirit of love ng God nasa iyo. Amen? Yung nature ng God, yung character ni Lord nasa iyo. That's why you forgive. That's why you love people. Even they hard to forgive, you love them. Because bakit? Yung mind mo is not your mind anymore. It is the mind of Christ. Amen? Na nagiging one. Yung understanding, more na. Better than before. Hindi na bitter than before. Better than before. Kasi the more kang nagpapalalim sa salita ng Diyos, the more mong nakikilala yung nature ng God. Na hindi ka lang para sa mga mabubuting tao dito sa mundo. Hindi ka lang para sa ka-church mo. Para ka din sa mga tao na hindi nakakaunawa sa Diyos. Sa hindi nakakakilala sa Diyos. Sasarado ang pangunawa sa Panginoon. That is the unbelievers. Amen? Kaya loving unbelievers like Jesus did, ang maglilid sa kanila sa church natin.
Katulad ng mga natin dito sa loob na to. Bakit ba tayo nananatili dito? Amen? Umuwi na sa Pilipinas, nandito pa rin. Andito pa rin sa gawain. 'Di ba? May mga sariling church, pero bakit nandito pa rin sa loob ng online? Bakit? Kasi dito natin nararamdaman natin yung pag-ibig at pagmamalasakit ng bawat isa. Kahit malayo tayo sa mga kapwa natin namatayan, 'di ba, yung mga kapatid nating namatayan, nandito tayo para makidalamhati sa kanila. Malayo man tayo, nandito yung empathy natin at sympathy natin na mag-contribute tayo para abutin sila. Na aksidenteng pastor na walang puhunan, amen? Pastor na walang kakayahan. Pero dahil may kakayahan tayo, andito tayong tumutulong. Andito tayong nagmamahal. Bakit? Because we learn to sacrifice. Because we learn to love. Kasi una nating naramdaman yung pagmamahal ng Diyos na hindi tayo pinagkukulangan. Sabi ni Nanay Andrea sa patotoo niya kanina, para sa'yo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Bakit? Hindi ba sila believers? Diba? Because of the love of God na nasa iyo, na pwede mong ibahagi sa ibang tao. Si Ate Shirley, yung patotoo niya kanina, magkikimo din, magte-therapy din dahil sa cancer. Pero nagpapahayag pa rin ng good news of God. Ako na lang yung natira, sabi niya. Diba? Siya na lang yung natira. Siya na lang yung nagpupunta doon na kahit nahihirapan siya. Diba? Dahil alam niyang hindi siya mag-isa. Pero sa kabila ng sitwasyon niya, bakit nakukuha niya pa na maghayag ng kabutihan ng Diyos sa mga pasyente sa loob ng ospital? Bakit? Because natagpuan natin yung dahilan kung ba't tayo nabubuhay. Natagpuan natin yung pagtawag sa atin ng Panginoon na kahit sa mga sitwasyon na hindi maganda, may pwede tayong gawing maganda para sa ibang tao. There is a purpose bakit tayo nasa ospital. There is a purpose bakit yun na lang yung pera mo. There is a purpose bakit umutang yung ibang tao. There is always a purpose. And all things work for good. Amen? Kaya marami daw po ang mga member, 'di ba, ng churches na hindi na rin nakikipellowship sa kanila kasi hindi nararamdaman yung pag-ibig at pagmamalasakit. Amen? Kaya marami daw church ang namamatay dahil hindi nakikita yung availability nila na magmahal ng mga kapwa nila mananampalataya sa loob ng congregation. So every congregation, amen? Kung ang lahat ng congregation ay magmamahal sa lahat ng church, amen? Yung church daw natin magiging mapalakaibigan at friendly sa ibang tao. 'Di ba? Friendly at loving sa ibang tao, magiging mapagmahal sa ibang tao. Kung ito yung maiintindihan ng mga mananampalataya at hindi yung aral ng law, aral ng pagpapahayag ng salita, pero hindi nakita. Hindi na bago yung inner. 'Di ba? Hindi na transform yung puso. 'Di ba? Hindi nakita yung pagmamahal para maibigay sa ibang tao. Yung pagmamalasakit sa ibang tao. Kaya, kung ang lahat daw ng church, if all church, sabing ganon, will become very friendly and loving, magiging komportable daw po yung mga tao na pumasok sa church natin. Kung marunong lang tayong tumanggap ng mga kahit patomboy yun, kahit pabakla yun, amen? Nasa tamang lugar sila, tama ba? Kung sila ay pumapasok sa loob ng church, don't you think na that is the right place para pumunta sila? Kasi kung mararamdaman ng mga tomboy at ng mga bakla that they belong na hindi yung tinitingnan ng mga tao kapag pumasok na may mga tattoo sa katawan. 'Di ba? Punong-puno ng tattoo. Kahit sa mukha, puno ng tattoo. 'Di ba? Huwag tayong maging sobrang judgmental sa mga nakikita ng mata natin. Gamitin natin yung puso ng Diyos na makita na they still matter. 'Di ba? Na kailangan nila to. Na wag ito yung baliwalain natin sa loob ng church. Kaya daw po, yung ibang churches daw po, 'di ba? Sa kakulangan ng pagpapatunay, amen?
ng biblical na gawain. Amen? Na ang buhay natin maging biblical, that we are living a pestle, sabi nga eh. Amen? Na tayo ay spirit-filled. Pag sinabing spirit-filled ka, you are living with love of the Lord. 'Di ba na hindi lang po natin na binabasa yung mga Bible na para magkaroon lang ng knowledge. Amen? One thing na natutunan ko, ang pakikinig ng salita ng Diyos at pagsunod sa Diyos, sabi nga itong tenga, pag ang pakikinig at pagsunod sa Diyos ang ginawa mo, ang mabubuo sa iyo pag-ibig. Amen? 'Di ba po? Pag-ibig ng Diyos. Kapag ang pagsunod at pakikinig at pangunawa sa salita ng Diyos ang binuo mo, pag-ibig ang mabubuo sa iyo. Pero kung ang pagsunod sa salita ng Diyos, 'di ba? At yung knowledge mo ang ginamit mo sa pangunawa sa salita ng Diyos, utak mo na nasa pagitan ang gagamitin mo, magiging knowledgeable ka at hindi pag-ibig ng Diyos ang mauuna sa iyo bago ang knowledge mo. 'Di ba? Magiging sobrang dunong ka na ayaw mo nang magpaturo, na ayaw mo nang magpatulong, na magaling ka na sa harapan mo, na feeling mo holy ka na hindi ka na pwedeng makasalamuha sa ibang tao. Sobrang dunong mo, 'di ba? Sa sobrang open ng mind mo, sa dunong mo, inapakan mo na rin. Nalaglag yung utak mo, 'di ba? Pati puso mo nawala. Amen? At yun yung nangyayari sa loob ng church. Sa sobrang dunong ng mga tao na wala'y pag-ibig sa puso at pagmamalasakit. Para patunayan na itong church na to ay nabuo ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Na maging puro sana tayo. Kasi ang salita ng Diyos ay siya. Hindi natin inaaral ang salita ng Panginoon para maging mayabang sa iba. Hindi natin inaaral ang salita ng Diyos para maging mapagmataas sa ibang tao. Inaaral natin ang salita ng Diyos para makilala siya. At pag nakilala mo yung Diyos na yon, malalaman mo na yung Diyos na yon ay pagmamahal. Isa lang ang tinuturo niya. Mahalin siya at mahalin natin yung mga tao sa paligid natin. At yun ang dapat na tinuturo ng church. Kaya ang mga church daw ngayon hindi nagmumultiply dahil nagiging selfish. Dahil nagiging makasarili. Pag hindi ka nila kabahagi, pag di ka nila ka-church, di ka nila tutulungan. Pag di ka nila di ba, di ka nila tutulungan. But that's the wrong things. Kasi si Jesus Christ, nag-walk siya sa mga lungsod na hindi kanya. Di ba? Yung parang, hindi siya doon. Pero yun, yung inabot niya. Yung pakiramdam ng mga tao na nangangailangan sila ng kagalingan, 'di ba? Yun din yung naging way ng Lord para mag-repent sila, 'di ba? Para maramdaman nila na may Diyos na gustong magpagaling sa iyo, kapatid. May Diyos na kasi tayo hindi lang sakit na literal na sakit ang meron tayong mga tao. Literal na may makasalanan tayo na kailangan natin ng Diyos para gumamot sa atin. Kailangan natin ng Diyos para maglinis sa atin. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para maranasan mo na, anak, ako yung atonement. Ako yung nagbayad ng kasalanan mo para hindi ka na ipako sa krus, para hindi kayo mamatay. Ako yung nagbayad, yung buhay ko, yung pag-ibig ko sa'yo. Kasi sabi niya, ang totoong umiibig sa kaibigan, yung handang mamatay. At yun yung ginawa ng Diyos dahil tinuring niya tayong kaibigan. Yun yung dahilan kung bakit tayo naabot ng pag-ibig ng Diyos nung panahon na hindi pa tayo unbelievers. Naniniwala ako na may kaparaanan tayong na-encounter ang Panginoon at naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos kung bakit tayo nagsasama-sama dito. Kaya, huwag daw tayong maging compromise. Amen? Huwag tayong maging compromise sa belief ng ibang tao. Amen? Na kailangan mong maging perpekto bago ka lumapit sa Diyos. Hindi. Perpekto ka ba na lumapit ka sa Diyos? Hindi. Dahil naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, di ba? Inalay niya ang kanyang bugtong na anak sa buong mundo, sa lahat ng tao. Sa buong mundo. Kahit anong kulay mo. At kung sino man daw ang tumanggap sa kanya, di ba? Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mananampalataya sa kanya. Maniniwala sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Hindi dahil, sabi niya, hindi naman sinabi ng Panginoon na pag naging perpekto ka na, saka kita mamahalin. Pag naging karapat dapat ka na, saka kita mabaguhin. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos. Lumapit ka anak sa akin at tuturuan kita. Tutulungan kita. Mamahalin kita. Para pag nakilala mo ako, pag inaaral mo yung salita ko, mag-manifest sa'yo anak, makilala mo ako. Dahil ang Bible, pag binasa daw natin ang Bible, cover to cover, ako lang ang tinuturo niyan, sabi ni Jesus. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, paano natin siya makikilala? Paano natin makikilala yung katangian ng Panginoon? Amen? At yun po, doon na-relate, di ba? Ng mga unbelievers, yun yung nag-attract sa crowd para hindi sila ma-disturb sa discomfort na nararamdaman nila. Kasi bakit? Naramdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Na kahit hindi nila kailangang maging malinis bago patawarin ng Panginoon. Kaya nga kailangan natin ng Savior and Lord para maglinis sa atin. Amen? Hindi ang kasalanan natin ang maghihiwalay sa atin sa Panginoon, kundi ang kasalanan natin ang tunay na naglapit sa atin sa Diyos. Yun yung encounter ko sa Diyos. Yung kasalanan ko yung naglapit sa akin sa Panginoon. Yun yung kasalanan ko ang nag-udyok sa akin para mag-surrender ng buhay ko sa Diyos. Yung kasalanan ko, yung laki ng kasalanan ko, ang nagpaunawa sa akin ng pag-ibig ng Diyos kung gaano niya ako kamahal yung isang katulad ko. Kaya napakahalaga po na i-show natin yung pagiging friendly natin at pagmamahal natin sa loob ng church para mag-grow tayo na hindi parang mga conservative na church. Diba? Na parang mga kundi concerned na church. Instead na maging conservative, maging concerned tayo sa mga lost soul. Maging comforter tayo ng mga lost soul. Maging loving tayo ng mga lost soul. Para hindi sila mahiya na pumasok sa church natin. Para maniwala sila na totoong may pag-ibig na pwedeng ibigay, di ba po, sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya, marami daw po sa Bible believer ng churches, amen, ang namamatay. Kasi bakit? Yes, nag-aral, pero hindi totoong nakadugtong sa vine. Hindi totoong nakadugtong sa puno. Kaya walang puso. Amen? Sabi nga ng mensahe ni Ate Meds, pag alam mong nasa puno ka, sa vine ka ng puno, magkakaroon ka ng puso para sa ibang tao. Amen? Kaya ang church po nag-grow, amen? Hindi dahil hinahawakan natin yung pagiging conservative natin sa paniniwala natin, but nagiging loving tayo sa mga outsider, sa mga taong unbelievers. Kaya natin nawiwin yung mga tao. Yung pinupuntahan mo yung mga tao na hindi inaabot. Diba? Na katulad ng ginagawa po nila Kuya Fred, inaabot nila yung mga katutubo. Nararamdaman ng mga katutubo yung pagmamahal sa kanila. Bakit po? Kasi madalas inaabot lang sila ng mga tao pag election na. Amen? Hindi para bigyan ng tulong. Hindi para pahayagan ng salita ng Diyos. Inaabot lang sila lagi pag kailangan sila. Using people. Hindi po. Because love, draw people, di ba? Nilalapit yung pagmamahal ang nagbibigay sa atin ng dahilan para ilapit yung mga tao sa Panginoon. Kaya yun yung nagiging power, nagiging magnet ng love ng Panginoon na mamagnet sila sa pagmamahal ng Diyos sa loob ng church. Amen? Na mag-drive sa kanila para hindi lumayo sa Diyos. Kundi para maging katawan at kabahagi ng isang church because the love na nag-drive sa kanila hindi palabas sa church. Diba? Kaya minsan, bakit nasa loob na ng church? Ba't lumalabas pa yung mga mananampalataya sa loob ng church? Kasi minsan, nagiging mas conservative tayo. Ay, ano ba yan? Sandali lang, nakita ko to na kasama niya yung ano. Diba? Alam niyo yun na parang sobrang holy na yung tingin natin sa sarili natin. Imbes na magkaroon tayo ng habag, grasya at pagmamahal sa ibang tao. Amen? Kaya, tingnan po natin mga sarili natin sa oras na to.
Nagiging great ang isang church, not because malaki yung gusali nila. Nagiging great ang isang church, hindi dahil marami ang miyembro nila. Nagiging isang great ang isang church kapag tinransform ka ng love of God na binibigay mo sa ibang tao. Kasi pag naintindihan mo ang pagmamahal ng Panginoon, mas lalo mong maintindihan ang mabuting balita. Kaya tinawag tong mabuting balita na ibibigay para sa ibang tao. Kasi mabuti ang Diyos na nagbigay ng mabuting balita na yun. That is the gospel. That is the love of God. The gospel is the power of God. The gospel is the love of God. The gospel is not selfish. Hindi makasarili yung selfish, kaya nga siya mabuti. Kasi the gospel is God. The word is God. Kaya yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Naabutin natin yung mga unbelievers. Kung tunay tayong nabago ng Diyos. Kung totoong yung word na yun is nagmanifest as flesh, di ba? May love tayo ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Dito po tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-grow tayo bilang isang church din. Amen? Napuno tayo ng pagmamahal. Hindi lang tuwing Sunday, but every day ng buhay natin. Every day nakikita yung presence ng Lord sa atin. Every day nakikita yung love of the Lord sa atin. Every day nakikita yung friendship natin sa ibang tao. Amen? Yung pagmamalasakit natin sa kanila. Yung pagmamahal natin sa kanila. Amen? Purihin po ang Panginoon. And I believe ito pong mensahe na to ay magiging dahilan at reason sa atin na even we remain small, kung hanggang ngayon ay maliit pa lang tayo or bumubuo pa lang tayo na maliit na ministry, time will come. Because of the love of God, naniniwala ako itong online na to. Because of the love of God, makakabuild tayo ng isang church. Alam niyo, yun yung puso ko. Naniniwala ako, itong online ministry na to, makakaabot ng maraming kaluluwa. Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil naramdaman natin yung kabutihan ng Diyos at pagmamahal ng Panginoon para abutin yung ibang tao like Jesus. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa mensaheng ito. Turuan mo kami, Panginoon, na ma-invite din namin yung crowd. Hindi na katulad ng ginawa mo, Panginoon. Kung paano kang naging attraction sa mga mata ng ibang tao, ganun din kami na ma-attract din namin yung mga tao sa paligid namin. Most especially those unbelievers, Father God, na maging dala-dala namin na mabuting balita, Panginoon, na hindi lang sila na-attract sa pag-uugali namin na nakikita sa amin, kundi sa pagmamahal na nagmumula sa iyo, kung bakit namin mawiwin yung mga soul na yon. Kaya salamat po, Panginoon. Patuloy mong patnubayan ang ministeryong ito at ang bawat isa sa amin na mabuo kami una sa aming sarili, ma-deliver namin yung aming sarili para mabago kami, madisiplina kami, Panginoon, upang mag-manifest din sa ibang tao yung pag-ibig mo na pag tumutungtong pa lang kami sa kanilang lungsod, tumutungtong pa lang kami sa tahanan nila o naririnig nila yung tinig namin, Panginoon, excited sila, hindi dahil sa amin, kundi mararamdaman nila ang pag-ibig mo at pagmamalasakit mo sa kanila. Purihin ka, dakilang Diyos, sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, kadakilaan, Panginoon, at pasasalamat namin, Panginoon, ng may pagpapakumbaba sa harapan mo. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-abot mo sa bawat isa sa amin, 10 ng aming buong pamilya, Panginoon. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, Lord, hindi na kami anino ng nakaraan, kundi naging substance na yung pagmamahal mo sa buhay namin, kung bakit kami nakakapagpahayag sa mga taong katulad din namin dati. Kaya salamat, Panginoon, in Jesus' name. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, salamat sa pakikipagkaibigan mo, at salamat sa pagiging ama mo sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Salamat po, Nay. Nay Andrea, back to you po.
Amen. Praise the Lord. Ayan. Sige po, maraming salamat sa buhay ng ating kapatid. Tayo po ay dumako sa ating insight na po or sa ating application. Iniwan po na nais magbahagi. Praise the Lord.